Nagkakagulo pa rin ang apat na semi-finalist teams pero may significant updates na sa magiging lagay ng finals. Semiswar, more intense, Petrogas sure finals na. CMFT may last lifeline pa papuntang finals, alamin kung paano. Mas tumindi ang bakbakan sa semis ng 2025 All-Filipino Conference matapos ang second day ng semifinals. Nauna ngang nanaig ang Creamline kontra sa Akari getting their first win this semifinals in 3 straight sets sa score na 25-18, 25-19 at 25-19. Inangat ng game na to ang Creamline sa ikalawang pwesto with a win and a loss. Bumaba naman standings ng Akari sa third place also with 1 win and 1 loss. Kaya matapos ang game, malaki ang naging pressure para sa Chocomucho na isa sa winless teams after ng semis day 1. Pero hindi nga pinalad ang Chocomucho na makuha ang unang panalo matapos silang padapain ng Petrogas Angels. Matapos mag-struggle sa quarterfinals, sino ngang mag-aakala na Petrogas pa ang unang team na makakapasok ng finals? Ito ay matapos nilang masecure ang ikalawang panalo sa semis, being the only unbeaten team so far sa round-robin semis with a 4-set win kontra sa Flying Titans sa mga score na 24-26, 25-18, 25-17 at 27-25. Panibagong mapait na pagkatalo nga na naman ito para sa Chocomucho with their struggles in closing a set or a win. Sa crucial fourth set kasi kung saan samut-saring drama na ang naganap, malaking lead na ang hawak ng Chocomucho. From the start ay medyo komportable lead na ang hawak ng Chocomucho kung saan umabot pa yan sa 6-point lead 21-15. Pero matapos nun unti-unting dumikit ang Petrogas habang nawala na naman sa composure ang Flying Titans. 8-0 run nga ang pinakawalan ng gas with the heavy services of DJ Cheng at offensive prowess ng Angels sa front row led by Brooke Van Sickle. Nauna pa sa match point ang Petrogas 24-22. Nakasalba ng isang match point ang Flying Titans kung saan naganap ang controversial at napakahabang challenge. Nakatabla pa sa 24-all ang Chocomucho pero nanaig pa rin ang Angels with a epic ending scored by Myla Pablo 27-25. Player of the game si Brooke Van Sickle with 17 points, 12 digs and 22 receptions. Pero it is the well-distributed points that gave Petrogas the win dahil meron ding 14 points si MJ Phillips, 13 points si Myla Pablo kabilang ang 5 big blocks, 9 points si Jonas Abete at 8 points off the bench sinang Aiza Maizo Pontillas kabilang ang 4 big blocks. While for Chocomucho, another buhat game ang naganap for CC Rondina with a whole set of 25 points kabilang ang 5 service aces. May 12 points naman si Isa Molde with 4 blocks at 8 points si Cherry Nunag. Nag-shuffle ng buong bench si Coach Dante Alinsunurin kung saan naging spark si Mendrez pero hindi nga ito naging sapat for the Flying Titans. After the game, secured na nga ng Petrogas ang unang finals ticket leaving just last one ticket para sa Creamline, Akari and Chocomucho. So far may tig isang panalo na ang Creamline at Akari giving them advantage sa winless Chocomucho. Sa Game 3 semifinals, mauuna ang tapatang Petrogas at Akari at 4 PM. Dito, kung manalo ang Akari, tuluyan ng malalaglag ang Chocomucho. Pero kung manatiling undefeated ang Petrogas at matalo ang Akari, magkakaroon pa ng last lifeline ang Chocomucho. Ito ay kung matatalo nila ang Creamline. Magkakaroon kasi ng triple tie sa kartadang 1 win and 1 loss kung saka magkakaroon pa ng pagtatalo ng standing. In case kasi of tie, magkakaroon ng clincher round or do or die playoffs para sa second spot para kumpletuhin ang championship battle. Pero kung pareho ngang manalo ang Petrogas at Creamline sa third day ng semis, wala nang magiging gulo at magiging Creamline versus Petrogas na ang finals. Kaya naman kaabang-abang ang magiging resulta this April 3 Thursday at yan ang aabangan nating lahat mga ka-V-heads.